Welcome sa Tinagalog Novela. Dito, matutunghayan mo ang mga kwentong puno ng misteryo, kilig, at matinding eksena. Mga istoryang hango sa imahinasyon, para sa inyong aliw at kasiyahan. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. I-click ang bell para di ka mahuli sa mga bagong kabanata. Panginoon ng Katotohanan. Kabanata 81. Samantala, Bolivar malalim sa dukado ng Tinli ang kastilyo ng Vice Conde Cetina. Pigil. Itinaas ni San Edward ang kanyang kamay at inulit ang mga salita habang pinapanood ang 20,000 kabalyero na rumaragasa patungo sa 5,000 mabibigat na impanterya na nakatayo sa harap ng tarangkahan. Ang tanawin ng libu-libong kabalyero na mabilis ang pag-atake ay nakakapigil hininga, ngunit wala ni isa sa mga impanterya ang umatras. Sila ay puro mga piling sundalo na may pinakamahuhusay na kalasag para sa kanilang antas, kaya hindi sila nataranta. Sinimulan nilang itanim ang kanilang mga kalasag sa lupa, handang mamatay para sa kanilang layunin. HOOOLD. Hinintay ng general hanggang sa nasa 70 metro na lang ang layo ng kabalyerya bago niya ibinaba ang kamay at sumigaw, "Bitawan!" Sabay-sabay na pinakawala ng 50 paputok na palaso, hindi nakatutok sa mismong kabalyerya, kundi ilang metro sa harapan nila. BOOOOM. Pumutok ang mga anteng-anteng, lumilikha ng hadlang na apoy at malakas na ingay mula sa mga pagsabog. Walang epekto ito sa mga mangangabayo na pawang mga piling kabalyero, ngunit sa mga kabayo. Naiigi. Napatigil sa takot ang mga kabayo sa unang hanay, dahilan ng napakalaking salpukan ng mga nasa unahan. Mabilis na sinamantala ng mga karaniwang mamamana ang pagkakataon at libu-libong palaso ang bumuhos sa mga natigilang at walang depensang kabalyerya. Sa unang bagzo ng mga palaso, daan-daan ang napatay at malubhang nasugatan. Nang makita ito ng pinunong opisyal, agad niyang iniutos ang pagtaas ng mga kalasag, kaya't muling nagtipon at sumulong ang kabalyerya. Ngunit ngayong wala na ang kanilang buwelo. Kung naabot nila ang mabibigat na impanterya sa buong bilis, siguradong madudurog sila sa ilalim ng mga kabayo at mabilis na maaabot ang tarangkahan. Ngunit ngayon, direktang sumasalpok ang mga kabalyero gamit ang espada at alabarda sa mga kalasag ng impanterya. May malaking bentahe pa rin sila sa antas at sa taas ng posisyon mula sa kabayo, ngunit imbes na lumampas ng mabilis, ngayon ay unti-unti na lamang silang sumusubok gumawa ng daan. Demonyo! Wala na bang katapusan ng mga palasong yan? Napasuntok sa lupa si San Edgar sa kabilang panig, ang eksenang kanyang kinatatakutan ay nagkatotoo. Natapos ang unang salpukan na natigilan ang kabalyerya at daan-daan ang namatay. At sa bawat segundo, patuloy na bumabagsak ang mga palaso mula sa pader na pumapatay pa ng marami. Lumapit ang kanyang ayudant, "General, kung pababayaan natin ito, mamamatay ang lahat ng kabalyerya sa ilalim ng malulupit na mamamana bago pa man sila makalapit sa tarangkahan. Kailangan nating gumawa ng paraan." Nanahimik si Edgar ng ilang segundo. Siyempre, alam niya iyon, ngunit ano ang dapat niyang gawin? Lalaban ba siya mismo? Kahit siya ang pinakamalakas dito, tao lang din siya. Kung siya, si Cetina, at ang kanyang ayudant ay makikisali, tiyak na pati ang kabilang general at mga kasamahan nito ay papasok din sa labanan. Ano ang silbi noon? Hindi nakasulat ngunit isang kasunduan na ang mga pinuno ng hukbo ay hindi basta sasali sa laban, hindi hanggat wala pa sa huling sandali. Dapat ba niyang ipasulong ang kanyang mga mamamana? Mabilis niya itong itinanggi. Sino ang tatargetin nila? Ang kalahating bilog ng mabibigat na impanterya sa harap ng tarangkahan ay may mga tore ng kalasag na natatakpan mula ulo hanggang paa. Hindi sila mapapatay kahit sa loob ng 1,000 taon. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang ilang libong sundalo na hindi inalintana ang mga pagsabog sa ilalim at patuloy na sumusulong papunta sa kastilyo na may bakal na loob. Napabuntong hininga siya at umiling. Iurong ang lahat ng karaniwang impanterya at ipasulong ang mga kabalyero sa unang hanay para salakayin mag-isa ang impanterya ng kalaban. Gawin mo! Sigaw ni San Edgar. Sa unang tingin, hindi matalino ang galaw na ito. Ang mga impanterya, kahit hindi lahat piling mandirigma, ay walang dod ang pinakamalalakas ang loob.
Ngunit para kay San Edgar, wala nang ibang paraan. Kung hiwalay ang mga kabalyero, mawawala ang lakas ng loob ng karaniwang sundalo, at posibleng magtakbuhan sila na sisira sa moral ng buong hukbo. Kaya't hindi lang ito ang pinakamahusay na solusyon, kundi ang tanging solusyon. Matapos ang utos, umatras ang huling bahagi ng hukbo ni Bolivar, at naiwan sa harap ang humigit kumulang 1,000 kabalyero. Mula sa pader, pinanood ni San Edward Bradley ang nangyari, nakapikit ang mga mata, Humph, gagawin niya talaga ang trick na ito. Pagkatapos ay sumigaw siya, nasaan ang ating kabalyerya? Pangkaraniwang general, nakalabas na sila sa likurang tarangkahan, ilang minuto na ang nakalipas at umiikot sa kastilyo. Darating na sila anumang oras. Pagkatapos ng mga salita, nagsimulang umalag ang lupa. Makalipas ang ilang segundo, lumitaw ang 5,000 kabalyero mula sa kaliwa ng kastilyo at umatake sa likuran ng kabalyerya ng kalaban. ATAAAAACK. Dumagdag ang bilis ng pinagsanib na kabalyerya ng Bradley at Burton hanggang sa nilipol nila ang likuran ng hindi nakakaalam na kabalyerya ng mga kalaban. BOOOOM. Nagliparan ang mga kabayo at mangangabayo ni Bolivar. Sumadsad ang 5,000 kabalyero ng ilang metro, iniwan ang di mabilang na patay at sugatan. Nang matanto ng pinuno ng kabalyerya ni Bolivar ang nangyayari, agad niyang iniutos na hatiin ang hukbo. Ang likuran ay lalaban sa kalaban habang siya ay tatutok pa rin sa orihinal na misyon. Ngunit wala rin itong saysay. Kahit nakalusot na ang ilang hanay ng mabibigat na impanterya ng Black Sun, mahaba pa ang daan. At ngayoy nakulong sila sa pagitan ng impanterya sa unahan, kabalyerya sa likuran, at mamamana sa itaas. Isang posisyong hindi kanais-nais sa kahit anong anggulo. Matapos masigurado ni Edward ang kaliwang harapan, bumalik siya upang obserbahan ang mga kabalyero ng kalaban na paparating mula sa unahan. Agad niyang iniutos, ibigay ang lahat ng natitirang talisman ng sigla sa ating mga kabalyero at ilabas sila para salubungin ang mga demonyong iyon. Ipadala rin ang kopo ng itim na asesino, alam na nila ang kanilang gagawin. Swaash siya. Isa-isang tumalon mula sa pader ang mga kabalyero. Ang dating 600 kasama ang dagdag na 100 mula kay Gulan ay mabilis na sumulong at pamwesto sa harap ng mabibigat na impanterya, pagkatapos ay umabant ng ilang metro. Makalipas ang ilang segundo, sumalpok ang higit 1,000 kabalyero ni Bolivar sa 700 kabalyero ng Black Sun. Boom boom ta! Naging pinakamainit na labanan ang sagupaan ng ilang daang kabalyero, higit pa sa laban ng mga santo sa kalangitan. Kakaunti man ang bilang ng mga kabalyero kumpara sa kabuuang hukbo, lahat sila ay higit antas, lahat ay nakapagtatag ng kanilang mga haligi ng makalangit na batas at malayang nagagamit ang kanilang kapangyarihan. Lumilipad ang mga kidlat mula sa mga kabalyero ni Bolivar at mga apoy mula sa mga kabalyero ng Black Sun. Minsan ay sabay-sabay, minsan ay nagkakawatak-watek. Ang kanilang larangan ng digmaan ay naging dagat ng apoy at kidlat. Sa himpapawid, bahagyang pantay ang laban ng mga santo. Ang mga santo ng pamilyang Bradley at Burton ay may dalang ilang talisman ng sigla at dilim bago magsimula ang labanan, at iyon ang nakatulong para mapante ang laban. Ngunit kahit ganoon, dalawa ang namatay sa bawat panig. Mukhang maganda para sa panig ng Black Sun dahil nanatili silang matatag at nakapatay din ng kaparehong bilang, ngunit kung magpapatuloy ito, lalo pang lilito ang kakulangan ng bilang ng kanilang mga santo. Ngayon, nailatag na ang lahat ng piraso, wala nang magagawa ang mga general kundi maghintay at manood kung ano ang susunod na mangyayari. Kabanata 82. Lumipas pa ang kalahating oras, na para bang 10 taon ang itinagal para sa lahat. Ang dugo na parang dagat na, ay lalo pang tumaas. Ang mga bato ay nabalot ng mga piraso ng laman at mga durog na buto na nagkalat sa lahat ng dako. Ang nagaganap ngayon ay isa sa pinakamalaking personal na digmaan sa pagitan ng mga paksayo ng dalawang kaharian sa huling mga siglo. Patuloy pa rin ang labanan at naglalagablab pa rin ang tatlong harapan, ngunit sa isa sa mga ito, ang tim-angan ay nagsimulang kumiling sa isang panig. Una, ang harapan ng mga Nagel Alabang Santo sa kalangitan.
Ang Team Angan ay nananatiling halos balanse, may mga patay mula sa magkabilang panig. Mas marami nga lang ang Nolega sa panig ng Black Sun Saints dahil mas kakaunti sila, ngunit mas buo ang kanilang koordinasyon dahil sa mga talisman ng sigla. Kaya't wala pang malinaw na panalo rito. Ikalawa, ang harapan ng mga kabalyero. Ang mga kabalyero ng Dolivar ay mas marami, ngunit mas mahusay ang kagamitan ng mga kabalyero ng Black Sun. Lumawak ng lumawak ang labanan sa harapan nila, at isang dagat ng apoy at kidlat ang halos tuluyang lumamon sa kanilang lugar ng pakikipaglaban. Nakakatakot ang bilis ng pagdami ng mga patay. Bawat ilang segundo, may bumabagsak na kabalyero mula sa alinmang panig, ngunit kakaiba dahil mas marami ang namamatay sa panig ng Dolivar. Dahilan, nakailang beses nang nailigtas ng mga talisman ng sigla ang mga kabalyero ng Black Sun, ngunit hindi iyon sapat para sa ganitong kalaking labanan. Ang totoong dahilan ay ang unit ng mga assassin sa dilim. Dahil mahina ang epekto ng mga talisman ng dilim laban sa mga santo, nagtipon si General Edward ng isang espesyal na unit ng mga kabalyero na kilala sa kanilang bangis at bilis, at ibinigay sa kanila ang karamihan ng mga talisman ng dilim na kayang magtago ng 5 segundo. At ang pang-10 antas na si Theo ay inilagay sa unit na ito ayon mismo sa nominasyon ni Robin. Siya lamang ang wala pang antas na 11 sa grupo, ngunit siya rin ang nakapatay ng 12 dosenang kabalyero ng Dolivar. Hindi katulad ng iba, hindi na niya kailangang pumili ng eksaktong oras upang gamitin ang talisman para sa 5 segundong pagtatago. Maaari siyang manatili sa dilim buong araw, basta't may lakas siyang gagamitin. Naglalakbay siya sa mga anino, saka biglang sumusugod sa mga kabalyerong hindi nakabantay. Dahil dito, nakapagdulot siya ng lagim laban sa lahat ng kabalyero na mababa sa antas 12. Minsan, nakikialam pa siya sa laban ng mga mas malalakas na kabalyero upang guluhin ang Dolivarian Knight at maging sanhi ng kanilang kamatayan. Ang iba pang mga eksperto ng unit ng assassin ay ginamit din ang kanilang 5 segundong pagtatago upang pumatay ng 12 dosenang kabalyero ng Dolivar. Naging sindik sila sa lahat ng kabalyero ng Dolivar. Nakikipaglaban ang mga ito ng kalahati lamang ng isipan, kalahati sa laban, kalahati sa paghahanda sa biglaang pagsalakay mula sa likod. Ang mga talisman ng sigla ay nagpakita ng buong bisa sa harapan ng mga santo, habang ang mga talisman ng dilim ay naging mabisang sandata laban sa mga kabalyero. Ikatlo at huli, ang harapan ng mga kabalyero laban sa mabibigat na impanterya. Ang kabalyero ng Dolivar ay patuloy na sumasalakay patungo sa tarangkahan at nakalusot na sa maraming hanay, ngunit sila naman ay sinasalakay mula sa likod. Ang kabalyero ng Black Sun, kasabay ng mga mamamana sa pader, ay gumuguhit ng masaker mula sa likuran. Bagamat 10,000 ang kabalyero ng Dolivar laban sa 5,000 mula sa Black Sun, na malaking bentahe sana, hindi nila may porma ng maayos ang kanilang mga hanay. Kapag sinubukan nilang magtipon upang lumaban pabalik, may biglang sumasabog na palaso sa gitna nila na nagpapapanik sa mga kabayo, o kaya'y may puting bowl ang apoy na sumusunog sa kanila hanggang walang matira kundi abo. Ang dahilan sa ganitong perpektong koordinasyon ay si Pian, na sa tulong ng pangunahing batas ng hangin, ay naririnig ang lahat ng mahahalagang usapan sa labanan. Kapag narinig niya ang mga salitang, tipunin, mula sa likod, o, laban, agad niyang ipinaabot sa mga mamamana o kay Caesar. Ang mga mamamana ay agad na tatutok at wawasak sa kanila, o si Caesar ay tatalon mismo sa kanilang gitna at magpapalaya ng apoy. Mahigit 15 beses nang ginamit ni Caesar ang larangan ng apoy, bawat isa'y tumatagal lamang ng 1 o 2 segundo. Pero sapat na iyon upang patayin o sugatan ang lahat ng nasa loob ng saklaw. Ngayon, mas malawak na ang saklaw ng apoy, 10 metro sa bawat panig, at mas malakas, kayang sunugin kahit isang kabalyero sa antas 12. Ano pa kaya ang mangyayari sa mga nasa antas 6 hanggang 10? Ang ikatlong harapan, ang harapan ng kabalyero, ay malinaw ng nasa panig ng Black Sun. Harangan sa harap, kinakalbo mula sa likod, at tinatamaan mula sa itaas. Isa pang kalahating oras at tiyak na magsisitakas na silang lahat.
Mula sa itaas ng pader, tahimik na pinagmasdan ni General Edward ang paligid, kinuha ang pangkalahatang ideya ng labanan, at saka ipinikit ang kanyang mga mata. Makalipas ang 2 minuto, bigla niyang iminulat ang mga ito at ipinatawag ang kanyang kaibigan at katulong na si Santo at pangalawang General Daniel Bradley, at buong bigat na nag-utos. Panahon na para tapusin ito, inuutusan ko na buwagin ang pormasayo ng mabibigat na impanterya at palibutan ang kabalyero ng Bolivar mula sa itaas. Nani. Pero, kung gagawin natin yun, mahina na ang depensa sa harap ng tarangkahan. Madaling makakapasok ang kabalyero sa natitirang hanay at aabot sila sa tarangkahan. Anong gagawin natin kapag nangyari yun? Hindi natin pwedeng tayo mismo ang pumasok at magtanggol, tabo yun sa digmaan. Mangiyak-ngiyak na tugon ni Daniel. Yan ang ikalawang bahagi ng aking utos. Buksan ang tarangkahan at palabisan ang lahat ng natitirang impanterya. Higpitan nila ang paglipol sa kabalyero ng Bolivar. Wala ni isa ang makakatakas. Peste. Ito agad ang unang pumasok sa isip ni Daniel nang marinig ang bagong utos. Sa kasalukuyan, nakapwesto pa ang impanterya ng Black Sun sa isang semicurve sa harap ng tarangkahan. Ang kaliwang bahagi ang hinaharap ng todo ng Bolivarian Cavalry. Ang kanang bahagi naman ay nakapwesto lamang para maghanda kung sakaling may biglang pag-atake. Ang bagong plano ni General Edward ay ilipat ang kanang bahagi pasulong at pakaliwa. Gagawa sila ng isa pang semicurve ngunit ngayon ay sa itaas ng mga kabalyero ng Bolivar. Ngayon, ang Bolivarian Cavalry ay nasa desperadong sitwasyon. Sa harap nila, ang mabibigat na impanterya na handang mamatay kaysa magbigay daan. Sa likod, ang mabagsik na kabalyero ng Black Sun na parang leon sa gitna ng tupa. Sa itaas, walang tigil na ulan ng palaso mula sa mga mamamana. Sa kanan, ang matibay na pader ng setina. Ang natitirang pag-asa nila ay ang kaliwa, isang bukas na daan patungo sa kanilang general at natitirang hukbo. Pero sa oras na may sakatuparan ng bagong plano, isasara rin ito ng mabibigat na impanterya. 20,000 piling kabalyero ang magiging parang daga sa loob ng kahon. Tumango si Daniel. Opo, General. May iba pa po ba kayong utos? Itinuon ni Santo Edward ang kanyang paningin sa labanan ng mga santo. Ipadala ang 5 santo na ipinadala ni Patriarch Galan bilang suporta. Panahon na ring tapusin ang harapan na iyon. Kabanata 83. Kaharian ng itim na araw kabisera pangunahing bulwagan ng pagpupulong. Nagpapatuloy pa rin ang pagpupulong ng mga matatanda ng kaharian ng itim na araw ngayong araw. Matapos dumating si Galan Bradley, nagsimula na ring dumating ang iba pang mga duke. Pinag-uusapan pa rin nila ang nangyari sa paligsahan ng 8 kaharian sa Bolivar. Ngunit saan man nila tignan ang sitwasyon, maikakabit pa rin ito at magagamit na paliwanag para sa ginagawa ng kaharian ng Bolivar sa mga nakaraang dekada ng maliliit na pang-aasar. Subalit ang biglaang paglala ng pagpatay sa kanilang mga henyo sa kaganapan ng pangangaso at pagkatapos ay ang pagtatangka na paslangin si Caesar at ang pagpatay kay banal na Murphy ay hindi na maipapaliwanag sa normal na logika. Maraming teorya ang iniharap ngunit masalimuot at magkaugnay ang mga ito. Minsan ang isang sesyon ay tumatagal ng 2 o 3 araw bago sila makauwi pansamantala, at babalik muli kinabukasan upang magsimula ng panibagong sesyon. Araw-araw may lumilitaw na usapan at haka-haka, ngunit ang karaniwan sa bawat pagtatapos ng sesyon ay ang pagbabalik nila sa unang teorya ni Banal na Felix, na anuman ang dahilan, nilalayon talaga ng Bolivar na magsimula ng ganap na digmaan laban sa kanila. Dito nagsimula ang maraming akusasyon laban kay Duke Galan at Earl Brian na kamakailan lamang ay dumating sa utos ni matalinong Albert upang yuzazain. Nagpadala lang sila ng 60,000 sundalo upang sakupin ang isang dukado. Kahit pa ipinadala ni Duke Galan ang kanyang mga piling mandirigma, hindi ba't may mga piling hukburi ng dukado ng Tinli? Kahit pa halos balanse ang mga kabalyero at banal sa magkabilang panig, talo pa rin ang kanilang mortal na hukbo. Kahit ang unang 2 labanan ay naging alamat na at ipinagmamalaki ng mga mamamayan. Ngunit ganoon kaliit na hukbo ay tiyak na matatalo, gaano man katagal ito makapagtanggol, kaya't bakit nila ipinadala iyon?
para lamang lalong pag-alabi ng galit ng Bolivar. Para bigyan sila ng sapat na dahilan upang isakatuparan ang plano ng ganap na digmaan. Hindi naman sila natatakot sa Bolivar, ngunit ang lumaban ng walang sapat na impormasyon ay hindi matalinong hakbang. Kung sina Galan at Brian ay sadyang nag-uudyok ng digmaang Pangyari, sila'y mga taksil na nararapat parusahan. Nagkomento ang dalawang patriarka na nakatanggap sila ng maraming benepisyo mula sa guro ni Caesar at na ipinangako nitong tutulungan ang kaharian ng itim na araw kung lalala ang sitwasyon. Paulit-ulit na itinatanong, sino ang guro ni Caesar? Sino ang gumawa ng mga sumasabog na talisman? Ngunit wala silang malinaw na sagot, umiwas lang sila. Nagpatuloy ang mga talakayan at akusasyon hanggang ilang oras na ang nakalipas nang dumating ang mensahero at iniulat na ang dukado ng Tinley ay nagpadala kay General Banal Edgar Tinley sa unahan ng hukbong 170,000 sundalo upang labanan ang hukbo ni General Edward, at kasalukuyan nang naghahanda si Edward sa Sit-in Castle. 170,000 laban sa wala pang 60,000. Mukhang hindi na kayang tiisin ng dukado ng Tinley ang presensya ng maliit na hukbong iyon sa kanilang lupain. Mula nang dumating ang nakabibiglang balita, tumahimik ang mga talakayan at pinagbawalan ang lahat na umalis ng bulwagan hanggang dumating ang balita ng labang iyon. Napakabigat ng atmosfera, ginugol ng lahat ang mga oras sa paghuhula ng magiging resulta. Ang pinaka-optimistikong prediksyon, baka makaligtas pa ang ilan sa kanilang mga banal. Kahit sina Galan at Bradley, na alam ang tunay na bilang ng mga talisman sa hukbo, ay natakot nang marinig si General Banal Edgar at ang kanyang 170,000 sundalo. Sa kanilang isipan, isinusumpa na nila si Robin dahil hindi ito naghintay at binigyan sila ng oras upang makapagtayo ng mas malaking hukbo o makagawa pa ng maraming talisman. Mabigat ang ulap ng tensyon. Sa lahat, kung may nagsabi sa kanila 1 taon na ang nakalipas na magtitipon sila rito para lamang hintayin ang resulta ng digmaan ng isang Earl, tatawanan lamang nila ito. Ngunit ganoon ang laro ng kapalaran, napakaraming nakasalalay sa maliit na hukbong ito. Dumadaloy ang oras ng mabagal, ngunit sa wakas. Tok tok. 2 beses kumatok ang pinto at pumasok si General Nicholas, isang banal na antas 29, isang iginagalang na general ng hukbong Pangyari ngunit itinalaga upang mabilis maghatid ng balita tungkol sa labang iyon. Napatigil ang lahat nang makita ang banal na ito. Naghintay sila hanggang makalapit siya kay matalinong Albert Marley, tumindig ng diretso, at ngumiti. Mga ginoo't ginang, panalo tayo. Ha, anong sinabi mo? Ano ang ibig mong sabihin na panalo tayo? Marami ba sa ating sundalo ang matagumpay na nakatakas? Nabigla, natuwa, ngunit naguluhan ang lahat. Ilan sa mga politiko ang nagtanong. Maging si matalinong Albert ay hindi makapaniwala, kaya't mariin siyang nagtanong. Linawin mo, Nicholas, ano ang ibig mong sabihin sa panalo tayo? Maharlikang kataas-taasan, malinaw ang aking salita at iyon nga ang ibig kong sabihin, panalo tayo. Hindi ito moral na tagumpay lang, ito ay ganap at lubos na tagumpay. Mariing sagot ni Banal Nicholas. Napahawak si Albert sa upuan sa labis na pagkasabik nang marinig ang anunsyong iyon. Dahan-daang nagsitayo ang mga banal sa silid. Tagumpay, tagumpay. Nanalo, talaga bang nanalo tayo? Woo! H-A-H-A-H-A-H-A. Mga hampas lupa ng Bolivar, sino sa tingin nyo kami? H-A-H-A-H-A-A. Nagyakapan ang ilan, naghagis ng sombrero ang iba, dakilang kagalakan ang bomb-alot sa lahat. Ito'y isang tagumpay na titingalain sa kasaysayan. Ngunit tatlo ang hindi ganoon kasaya. Una, sina Galan at Brian, nakaupo pa rin, bahagyang nakangiti ngunit halatang halos himatayin. Napakalaki ng bigat ng nakaraang mga araw, ipinakita nilang matatag ngunit buong hukbo ng kanilang piling mandirigma ang ipinadala nila. Kung natalo sila, hindi na maisip ang magiging kahihinatnan. Pangalawa, si matalinong Albert, na matapos ang gulat ay muling nagkunot-noo at nagtanong. Ipaliwanag mo sa akin ang lahat ng nangyari, kahit ang pinakamaliit na detalye. Tumahimik muli ang lahat at agad bumalik sa kanilang mga upuan, baka may mamiss silang detalye.
Bahagyang yumuko si Nicholas at nagsimulang mag-ulat. At first nang lumitaw ang hukbo ng dukado ng Tinli. Ikinwento niya ang bawat detalye, maliit man o malaki, dahil isa rin siyang batikang general na dalubhasa sa sining ng digmaan. Habang nakikinig ang lahat, paulit-ulit na nagbago ang kanilang mga ekspresyon, lalo na nang marinig nila ang taktika ng mga pagsabog mula sa ilalim ng mga paa ng hukbo ng dukado ng Tinli. Lumingon silang lahat kina Brian at Duke Bradley, nang umisi lamang at hindi nagsalita. Nang napalibutan ng ating nakabaluting impanterya ang kanilang kabalyerya, nagtangkang sumugod ang kalaban sa harapan patungo sa tarangkahan, ngunit laking gulat nila nang bumukas ito at dumagsa ang ating mga kawal. Mga 40,000 impanterya ang sumugod at tuluyang pinalibutan ang kabalyerya ng kalaban. Tinangka ng mga banal ng kalaban na buksan ang landas ngunit naharang sila ng 5 banal mula sa ating panig. Natiyak na ang laban ng mga banal, walang nakagalaw kahit sinuman. Pagkalipas lamang ng kalahating oras, nalipol ang lahat ng kabalyerya ng kalaban. Ang natira lamang ay ilang libong kabayo na sinasakyan nila. Pagkatapos ay tinutukan ng ating hukbo ang labanan ng mga kabalyero. Dumagsa ang ating kabalyerya at impanterya, napalibutan ang mga kabalyero ng kalaban at naganap ang isang malaking massacre. Sa isang iglap, tapos na rin ang labang iyon, may mga 100 mataas na ranggong kabalyero lamang na nakatakas. Sumama ang ating mga kabalyero upang tulungan ang ating mga banal, kaya't nakapatay pa tayo ng 5 karagdagang banal bago nakatakas ang iba. Lahat ay naghihintay sa paggalaw ni Banal Edgar. Handa na rin akong lumaban kung siya'y sumabak, ngunit sa huli, tumakas lamang siya. Nang makita ng natitirang impanterya ang pagtakas ng kanilang general, sila'y lalo pang natakot at nagtakbuhan. Inutusan ni General Edward ang kanilang habulin. Hinabol sila ng ating hukbo ng ilang kilometro at nakahuli ng mahigit 30,000 sa kanila. Ang ating pinsala ay limitado sa 3 banal at ilang libong sundalo, mga 100 kabalyero, at lahat ng talisman. Ang ating tagumpay ay ganap at nakapanlulupig. Ang dukado ng Tinli ay hindi na makakabangon kahit makalipas ang 50 taon. Please subscribe Tinagalog Novela. Maraming salamat po. Kabanata 84. Hahaha. Napakasarap sa pakiramdam. Ito ang leksyon na dapat nilang matutunan. Hahaha. Akala nila madali lang apihin ang kaharian natin, iyan ang bagay na nararapat sa kanila. Tawanan, sigawan, at pagyayakapan ng mga mandirigma ang umalingaw sa bulwagan. Maging si matalinong Albert ay may malapad na ngiti sa kanyang matandang mukha. Ito ang pinakamagandang balitang narinig niya sa loob ng maraming taon. Kahit ano pa ang mangyari, sapat na ang maikling digmaang ito para ipagyabang ng mga mamamayan ng kaharian ng itim na araw sa loob ng susunod pang daan-daang taon. Tumango si Albert sa sugo bago nagsalita. Salamat, Nicholas, sa detalyadong ulat. Maaari ka nang makisama sa amin. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Una sa lahat, bago ang lahat, kailangang maikalat ang balitang ito sa bawat sulok ng ating kaharian, at siguraduhin ding makarating ito sa lahat ng ibang kaharian. Dapat malaman ng lahat ang kadakilaan ng kaharian ng itim na araw. Mayroon bang tumututol dito? Wala, Ginoo, tama po iyan. Buong-buo kong sinusuportahan ang mungkahing iyan. Mabilis na sumang-ayon ang lahat. Ang pagpapataas ng moral ng mga mamamayan ay nangangahulugang higit na katapatan, masiglang produksyon, at pagdami ng nais sumali sa hukbo. Maaari ring madurage ang loob ng mga mamamayan ng Bolivar, mapadali ang digmaan, at magdulot ng takot at paggalang mula sa iba pang kaharian kapag nakikitungo sa itim na araw. Mabuti. Ikalawa, ayon sa ulat, wala ng talisman ang ating hukbo at bumaba na ang bilang nila sa wala pang 50,000. Ang anumang muling pag-atake laban sa kanila ay tiyak na kamatayan lamang. Dapat tayong gumawa ng paraan upang mapanatili ang kaligtasan ng mga bayani. Kaya't formal kong inuutusan ang 3 dukado sa hangganan na tipunin ang kanilang buong hukbo. Inuulit ko, lahat ng hukbo ninyo. Dalhin sila agad sa hangganan. Kapag buo na ang isang batalyon, ipadala agad sila sa prenteng linya.
Sa loob ng 1 linggo, nais kong may hindi bababa sa 400,000 sundalo roon. Mayroon bang problema ang 3 dukado tungkol dito? Tumayo si Duke George Stanley. Agad kong sisimulan ang paghahanda. Sumunod si Duke Raymond Alton. Nagsimula na akong magpadala ng mga tauhan mula pa sa huling utos ninyo, Ginoo, ngunit bibilisan ko pa ngayon. Ako man ay magpapadala ng buong hukbo at magdedeklara ng pangkalahatang mobilisasyon. Masayang tugon ni Duke Donald Evren. Bilang nasa gitnang dukado, siya ang unang madadaanan kung itutuloy ng Bolivar ang kanilang orihinal na plano ng ganap na digmaang maharlika. Kaya't ang pagkakaroon ng ganoong kalaking hukbo sa kanyang lupain ay pabor sa kanya. Mabuti. Ngayon, para sa 2 paksa ngayong araw. Lumingon ang pantas kay Conde Brian at Duke Galan na magkatabing nakaupo. Kayo ang makikipag-ugnayan sa henyo na lumikha ng mga talisman. Sabihin ninyong handa ang maharlikang pamilya na. Bilhin ang teknik sa paggawa ng mga apoy na rune sa halagang 50 milyong gintong barya. Negosyable ang presyo. Napakunot sandali ang noo ni Galan bago siya mabilis na ngumiti at tumango. Ipinadala niya ang kanyang piling mandirigma at libo-libo ang nasawi, kasama na ang daan-daang kabalyero at 2 santo. Napakalaki ng kanyang isinugal para sa hinaharap ng pamilya, kung natalo siya o naubos ang kanyang hukbo, tapos na siya. Gagawin siyang halimbawa ng maharlikang pamilya upang maiwasan ang ganap na digmaan laban sa Bolivar. Lahat ng ito'y para lamang sa kaalaman sa paggawa ng apoy na talisman. Ngunit nang marinig niya ang halagang sinabi ni Albert, noon lamang niya napatunayang mura pa rin ang kanyang naging kapalit. Gayunman, nanatili pa rin ang galit niya. Umaasa siyang tatanggihan ni Robin ang alok. Hindi niya gustong mapasakamay ng iba ang sekreto ng apoy na talisman. Samantala, hindi makapaniwala si Conde Brian, 50 milyong gintong barya. Ang buong pamilya Burton ay kumikita lamang ng halos 1 milyong barya kada taon. Kapag ibinawas ang sahod, gastusin, at supply para sa hukbo, wala pang 100,000 ang netong kita. Kaya't aabutin pa ng 4 hanggang 500 taon bago sila makaipon ng ganoong halaga. Nauunawaan ni Albert ang pagkabigla ng konde at hindi na siya pinilit. Sa halip, muli niyang kinausap ang lahat. Ang konseho ay suspendido na para sa araw na ito. Lahat kayo ay magpunta na at gampanan ang kani-kanyang tungkulin. Ang walang gawain, mag-focus sa pagpapalaganap ng balita. Katumbas 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 katumbas. Samantala, sa Palasyo Imperial ng Bolivar, nagaganap din ang isang pagpupulong. Magkatulad dahil naroon din ang lahat ng pinuno upang magpasya para sa hinaharap. Ngunit magkaiba dahil ang kanilang mga mukha ay parang nasa isang libing, nakakunot noo, pangit ang anyo, worry nais na lamang lamunin ng lupa. Isang insulto, isang ganap na kahihiyan. Tahimik ang lahat, walang usapan, walang pagtatalo, walang sigawan. Hanggang sa nagsalita ang nakaupo sa pinakatuktok, si Pantas, ang prinsipeng tagapagmana Luis. Mayroon bang bagong tugon mula sa mga kakampi? Oo, opo, kamahalan. Kahit anong negosasyon, hindi nagbago ang desisyon nila, nanginginig na sagot ng isang santo. Muli silang tumangging tumulong, ha? Ilang dekada tayong naghintay ng pagkakataong makapagsimula ng tunay na digmaang maharlika ng walang pakikialam ng mga imperyo. At nang dumating ang pagkakataon, umatras sila. Lumakas ng lumakas ang boses ni Luis hanggang sa siya'y sumigaw, nagpatindig ng balahibo sa lahat ng naroon. Sabi nila nagbago na ang lahat. Ang mga talisman ay napakalakas kaya't hindi sila makikialam hanggat hindi nila alam kung gaano karami ang stock ng itim na araw, gaano kabilis ito magawa, paano kontrahin, at kung paano nakawin ang disenyo nito. Napakuyom ng kamao si Luis. At ngayon, ano ang gagawin natin? Tayo ang itinulak sa kanyan habang sila'y nanunood mula sa malayo. Dahil sa kanila, kinailangan nating galitin ang itim na araw, at ngayon may lakas pa silang magsalita na para bang nakikiusap tayo para sa hindi karapat-dapat na tulong.
Ayon sa ulat, may 200,000 sundalo na ang nasa hangganan ng itim na araw at patuloy pang dumarami. Kung may talisman din ang hukbong iyon, maaaring mabura ang Bolivar sa digmaang ito. Pero, kamahalan, baka wala na silang natitirang talisman matapos ang huling labanan, mabilis na tugon ng isa sa mga santo. Nanlaki ang mga mata ni Luis. Hindi ba't ikaw din ang nagsabing ang sandata ni Cesar at ng kanyang mga kapatid ay peke lamang para takutin tayo, at imposibleng mayroon silang marami nito? Opo, kamahalan, pero ako'y, anong ginagawa ninyo? Hindi. HUWAAAAG. Bumagsak ang santo, nakadilat ang mga mata, patay. Sino man ang muling magsalita, dapat managot sa kanyang mga salita, malamig na sabi ni Luis. Hindi man lang siya gumalaw mula sa kanyang upuan. Muling bumalot ang katahimikan. Noon, wala silang masabi. Ngayon, takot na silang magsalita. Nagpatuloy si Luis. Sa pagpatay kay Cesar, ginamit daw ang Antas 16 na apoy na sandata. Maaring iyon ang mga talisman. Kung gayon, ibig bang sabihin mayroon silang apoy na rune mula Antas 6 hanggang 16? Ngayon pa lang, pinaglalaroan na nila tayo gamit ang mahihinang talisman, pero nakatali na ang ating kamay at paa. Paano kung mas mataas na uri ng talisman ang ilabas nila? Tuldok. Tayo mismo ang may kasalanan nito. Alam na natin ang kakayahan nila, at ngayon iniwan tayo ng mga sinumpang kakampi sa unang tunay na pagsubok. Ano ang gagawin natin? Sabihin ninyo ang opinyon ninyo. Matapos ang ilang sandali, nagsalita ang isang duke. Kamahalan, wala tayong kakampi. Kung itutuloy natin ang ganap na digmaan, lalo lang nating magagalitin ang itim na araw. Nakikita ko na dalawa lamang ang solusyon. Una, ideklara natin na personal na problema ito ng mga Tinli, hayaang sila lamang ang humarap at ilayo natin ang kaharian na para bang wala tayong nakikita. Kabanata 85. Isang lalaki ang biglang tumayo at malakas na hinampas ang mesa sa harap niya. Ano ang ibig mong sabihin dito? Gusto mo bang talikuran kami ng kaharian ng tuluyan? Kami ang tumanggap ng pananagutan sa pagkakapatay sa santong si Burton alang-alang sa kaharian. Kahit hindi naman kami ang umatake sa batang iyon at pumatay sa santo. Ipinataw lang iyon ni Santo Luis sa aming balikat at tinanggap namin. Ito ba ang gantimpala? Paano mo nagawang banggitin ang bagay na ito? Ito ang kinatawa ng dukado ng Tinli sa konseho, dahil si Duke Titus mismo ay nasa kanyang palasyo, sinusubaybayan ang mga pangyayari sa kanyang dukado. Pakiusap, kumalma ka, Ginoo, inilalahad ko lamang ang kasalukuyang sitwasyon, at ang desisyon ay nasa kanyang kamahalan. Huwag nang makialam pa, taas kamay na utos ni Santo Luis upang patahimikin ang mga usapan, habang nakahanda na sanang magsalita ang sugo ng Tinli. Pagkatapos ay itinuro niya ang naunang santo. Ituloy mo. Gaya ng sinabi ko, ang unang solusyon ay tuluyang isuko ang dukado ng Tinli upang mapigilan ang hukbo ng itim na araw na nasa hangganan na makisali sa labanan, at hayaang si Duke Galan ang mangalap ng mas malaking hukbo upang lipulin ang mga kasalukuyang mananakop habang susuportahan lamang natin siya ng armas at ginto. O maaari rin tayong umasa sa labanang pagudan o attrition. Kaunti lang ang kanilang bilang, isa lamang silang pamilyang Earl, at hindi rin magpapadala ng mas maraming sundalo si Galan Bradley dahil nag-aalala siya para sa sarili niyang mga hangganan. Kung tutuusin, iisa lamang ang dalawang mungkahi, ang pagpapatuloy ng digmaan. Ang problema rito, hahaba ng hahaba ang digmaan ng walang katiyakan, at maaaring mas dumami pa ang supply ng kalaban, pati na mga talisman. Kung mangyari iyon, mas lalo nilang makokontrol ang dukado, o baka pati mabura ang buong pamilya Tinli at tuluyang maagaw ang buong dukado. Ngunit ang mabuting bahagi nito, hindi sila uusad palampas sa dukado ng Tinli, panalo man o talo, at maaari pa rin tayong maghanap ng paraan upang mabawi ang lupain sa hinaharap kung may matitirang kasapi ng pamilya Tinli. Sa puntong ito, mahigpit na sinakal ng sugo ng pamilya Tinli ang kanyang palad hanggang sa Damugo. Ito ang pinakamasamang senaryo, ngunit siya ring pinakatotoo. Tumango ang santo. Sige, ano ang pangalawang opsyon? Ang pangalawa,
ay kasunduang di mag-atake. Ano ang sinabi mo? Gusto mo bang sumuko at ipamigay ang aming lupain? Sigaw ni Santo Luis, batid niya kaagad ang kahulugan nito. Maging ang kinatawan ng pamilya Tinley ay napamura, traidor. Hindi namin isusuko kahit 1 pulgada ng aming lupain. Maharlika, ang mga lupain ay kinuha na sa atin at hindi natin sila mababawi agad kung ang pamilya Tinley lamang ang aasahan. Malaki na ang nawala sa kanilang hukbo, 2 linggo pa lang ay kalahati na ng kanilang dukado ang napasa kamay ng kalaban. Gaano pa katagal tayong maghihintay? Nariyan pa rin ang unang opsyon, ngunit napakalaki ng panganib. Kaya iminumungkahi ko na makipagkasundo tayo para sa isang di mag-atakeng kasunduan sa loob ng 10 taon, halimbawa. Sa panahong iyon, maaari nating pag-aralan kung ano ang mga talismang iyon at kung paano sila labanan. Pagkatapos ng kasunduan, makakabalik si Duque Tinley ng mas handa, may bagong kaalaman, at mas malakas na hukbo upang mabawi ang kanyang lupain. Hindi kaagad tumugon si Santo Luis, ni ang sugo ng pamilya Tinley. Hindi nila matukoy kung alin ang mas malala. Ang una, isang mahabang digmaan na maaaring mag-ugat sa pagbura ng buong dukado. Ang ikalawa, ang pagsuko, pagtaas ng puting bandila, at pagtanggap na mawawala ang 40% ng lupain ng dukado sa ngalan ng kapayapaan. Pagkaraan ng nakabibinging katahimikan, isang tinig ang narinig, gawin ninyo. Kamahalan. Magpadala ng mga mensahero sa general ng hukbo ng kalaban at sa kabisera ng kaharian ng itim na araw, sabihin ninyong handa tayong isuko ang mga lupang kanilang sinakop upang mapabilang sa itim na araw, at hindi na muling aatake para bawiin ito, kapalit ng isang di mag-atakeng kasunduan sa loob ng 50 taon. Mabilis na tumayo ang sugo ng Tinley. Kamahalan. Paano pa kami mananatiling isang pamilyang duke pagkatapos nito? Ito ba ang gantimpala sa aming pagsunod sa iyong utos? Bibigyan ko kayo ng lupain mula sa mga karatig na dukado. Malaki pa rin ang inyong kabuoang teritoryo upang mapanatili ang titulong duke. Pagkatapos ng kasunduan, mababawi ninyo ang nawalang lupain. Umupo ka na. At bagamat madilim pa rin ang mukha ng sugo ng Tinley, may bahid ng kaganhawahan. Ito ang pinakamainam na kalalabasan para sa kanyang pamilya. Tumayo ang santo. Muli tayong magpupulong kapag dumating ang tugon ng kaharian ng itim na araw. Magpahinga na. Gitling gitling gitling. Nang dumating ang balita ng mungkahing kasunduan kay General Edward, sinabi niya sa sugo ng Bolivar na titigil muna siya sa kanyang kinaroroonan hanggang sa dumating ang utos ng kanyang mga nakatataas. Sa totoo lang, titigil na rin siya kahit ano pa, dahil naubos na ang lahat ng kanyang mga talisman. Ngunit nang makarating ang balita sa kabisera ng itim na araw, nagdulot ito ng napakalakas na unos. Isa itong hayagang pagsuko. Ano na ang mga naganap sa pista ng 8 kaharian? Ano ang tungkol sa pagpatay kay Santong Murphy? Nasaan ang kanilang ipinagmamalaking tapang? Lahat ba iyon ay walang kwenta lamang? Noong una, tuwang-tuwa ang lahat sa sunod-sunod na tagumpay, ngunit sila ay nanatiling alerto, naghihintay ng matinding ganti. At sa huli, isang deklarasyon ng pagsuko. Ano iyon? Ang pagtawa at pangungutya sa silid ng konseho ay halos nagtulak sa sugo ng Bolivar na magpakamatay sa kahihiyan. Ngunit matapos nilang pag-isipan, at may tuklasang naubos na nga ang mga talisman, napagtanto nilang pabor nga sa kanila ang kasunduan. Lalo na si Earl Brian Burton, na para bang nasa panaginip. Hindi man lang niya pinangarap na mangyayari ito. Ang lahat ng kanilang tagumpay hanggang ngayon ay panandalian lamang, sapagkat maaaring umatake muli ang Bolivar anumang oras. Ngunit sa kasunduang ito, masisiguro ang kanilang nakamit. Hindi na siya matatakot sa biglang pag-atake, higit pa ito sa inaasahan. Ngunit bago magbigay ng huling pasya, kumonsulta muna siya kay Robin, na nagsabing gawin niya ang inaakalang tama. Ngunit tandaan na wala ng dagdag na talisman. Kung wala, hindi na sila maaaring magsimula ng panibagong labanan. Kaya ang kasunduan ay higit pa sa kapaki-pakinabang. Ang pangarap ng kanyang pamilya sa loob ng 1000 taon ay makakuha ng sapat na lupa upang maging marquis. At ngayon, higit pa ang kanyang makakamtan, nang walang malaking kabawasan sa sundalo.
Matapos ang 2 linggong negosasyon, narating ang mga kasunduang ito. Ang itim na araw ay makakakuha pa ng dagdag na lupain mula sa Tinli, na magiging kalahati na ng buong dukado. Ang kasunduang di mag-atake ay tatagal lamang ng 20 taon. 10 milyong gintong barya ang ibabayad bilang pantubo sa 50,000 bihag ng Bolivar. Gitling gitling gitling. Agad na ipinasabi ng mga opisyal ng kaharian ng itim na araw ang balita, hindi lamang sa kanilang kaharian kundi pati na rin sa 7 iba pa. Maging ang mga especially iyan nila sa Bolivar ay lihim na nagkalat ng balita tungkol sa kasunduan. Isang napakalaking kahihiyan para sa Bolivar, at isang walang kapantay na karangalan para sa itim na araw. Saksi ang lahat sa kanilang pagbabalewala sa sugo ng itim na araw, sa pagtatangkang patayin ang batang si Caesar, at sa pagpatay sa isang santo ng itim na araw. Kaya't lubos na makatarungan ang kanilang pagsalakay. Ngunit ang hindi makatarungan ay ang kanilang sunod-sunod na pagkatalo. Isang maliit na hukbo ng 60,000 sundalo ang nagwagi laban sa buong dukado ng Tinli. At sa huli, nagdeklara ng pagkatalo ang Bolivar at isinuko ang malaking bahagi ng kanilang teritoryo. Mananatili sa alaala ng lahat ang alamat ng hukbong 60,000, at ipapasa ito sa mga susunod na henerasyon. Ngunit ang mga matatanda, ang mga may kapangyarihan, ay may iisang iniisip. Ano ang mga talisman na ginamit ng pamilya Bradley at Burton upang makamit ang mga tagumpay na ito? Sino ang lumikha nito? Paano namin ito makukuha? Kabanata 86. Lumipas ang 2 linggo mula nang pirmahan ang kasunduan ng hindi pakikialam. Matapos makarating ang balita tungkol sa kasunduan kay General Edward, agad niyang ipinatupad ang mga dapat gawin, tulad ng pagbibigay ng promosyon sa mga karapat-dapat, pamamahagi ng mga nasamsam mula sa digmaan sa lahat ng sundalo, pagbenta ng mga bihag ng digmaan kapalit ng ginto, at iba pa. Ang tatlo, sina Caesar, Kian, at Theo, ang nakatanggap ng pinakamaraming gantimpala at promosyon, at walang kumontra rito. Dahil nakita o narinig ng lahat ang kanilang katapangan sa lahat ng laban. Matapos ang lahat ng pormalidad at maibigay ang mga bihag sa mga opisyal ng Bolivar at matanggap ang mga itong kargado ng 10 milyong gintong barya. Ipinahayag ni Edward na babalik na siya sa dukado ng Bradley at ipauubayan niya ang lahat ng sinakop na lupain kay Saint David Burton, antas 24, ang ikalawang pinakamakapangyarihang tao sa pamilya Burton matapos si Conde Brian. Itinaas ang watawat ng pamilya Burton sa lahat ng nasakop na lupa kasabay ng watawat ng kaharian ng itim na araw. Ikinalugmok ito ng lahat, mas lalo na ng mga tao sa kaharian ng itim na araw kaysa sa Bolivar. Hindi ba't ginamit lang ni Duque Guilan Bradley ang pagiging alagad ni Caesar sa kanyang institusyon bilang dahilan para makialam sa digmaan at angkinan ang mga lupaing iyon? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo at suporta, matapos ang lahat ng kamatayan at pagkasira, basta na lang niyang iniutos ang pag-atres. Walang naniwalang lumahok si Guilan sa digmaan dahil lamang sa katarungan. Ngunit nang tanungin siya sa kabisera tungkol sa nangyayari, tumawa siya ng malakas at nagsabi, may iba akong napanalunan. At hindi na niya ipinaliwanag pa. Nang tuluyan ng maayos ang lahat, ipinahayag ni General Edward na uuwi na siya, at lahat ng santo mula sa angkan ng Bradley na lumahok sa digmaan, kabilang si Mila, ay nagsama upang bumalik kasama niya. Gayun din, lahat ng kabalyero at sundalo ng Bradleys ay nagtipon upang makabalik, tapos na ang kanilang tungkulin dito. Tanging ang 25,000 sundalo ng pamilya Burton ang naiwan sa kanilang mga posisyon, pinamumunuan ng 4 na santo kabilang sina David at Billy Burton. Bagamat kakaunti sila, wala namang nangangamba, sapagkat kahit bumalik ang 60,000, ang mga lupaing iyon ay pagmamay-ari pa rin ng pamilya Burton. Hindi rin basta-basta sisirain ng kaharian ng Bolivar ang kasunduan ng hindi pakikialam. Sa huling sandali, 4 pang tao ang sumama sa pagbabalik ni General Edward at ng kanyang hukbo. Kasama rito si Saint Billy Burton at 3 kabataang lalaki, lahat ay bumalik sa dukado ng Bradley.
Katumbas 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 katumbas. 20 araw ang ginugol ng nagwaging hukbo ng Bradley mula Castillo City hanggang sa mga hangganan ng Dukado ng Bradley. Bagamat tumagal lamang ng 2 linggo ang digmaan mula unang laban hanggang huli, mananatili itong alaala na hindi malilimutan ng lahat ng nakilahok. Sa sandaling tumawid sila sa dating hangganan ng kaharian ng itim na araw, sinalubong sila ng dambuhalang hukbo na binubuo ng daan-daang libo, lahat nakahilera at nagbigay-pugay sa pinakamataas na paraan ng militar. At sa buong paglalakbay papasok sa Dukado, sinalubong sila ng mga bulaklak at palakpakan. Bawat baryo at lungsod na nadaanan nila ay nagbigay sa kanila ng pagbati na karapat-dapat lamang sa mga bayani. Parang isang pantasya ang lahat. Lahat sila'y umaasang hamaba pa ang ruta upang mas tumagal ang sandaling ito ng karangalan, ngunit lahat ng maganda ay may katapusan alternasyon. Sa wakas, dumating ang hukbo at sinalubong sa harap ng lungsod ng perlas ng Bradley ng may engranding pagtanggap. Bawat sundalo'y muling niyakap ang kanilang pamilya, at ang mga anak ay tumingin sa kanilang amang mandirigma na para bang sila ang pinakadakilang nilalang sa daigdig. Isa itong makasaysayang sandali, ngunit hindi lahat ay nasaksihan ito. Pagdating ng hukbo sa kanyang tirahan, 6 na tao ang lihim na lumisan at nagtungo sa lungsod. Mas partikular, papunta sa Bradley Military Institution. Gitling gitling gitling. Nakaupo si Robin sa kanyang upuan sa harapan ng bahay, nakatingala sa langit gaya ng nakasanayan, si Zara'y nakaupo rin sa tabi niya, abala sa pagguhit. Ngunit sa hindi pangkaraniwan, may ikatlong tao, isang kabalyerong nakatalaga upang bantayan si Robin, natutulog habang niyayakap ang espada. Simula nang nangyari ang insidente, natuto na silang dapat laging may nakabantay malapit kay Robin. Sa sandaling iyon, isang masiglang tinig ang narinig, "Ama." Binuksan ni Robin ang kanyang mga mata at tumingin sa pinagmulan ng tinig, at nang makita si Cesar na luhaan ang mga mata, isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Bago pa man siya makatayo upang salubungin ang bagong dating. Tumalon si Cesar at dumiretso sa kanyang kondongan, mahigpit siyang niyakap, dahilan upang silang dalawa ay mahulog mula sa upuan. Hindi malaman ni Robin kung matatawa ba o maiiyak, ngunit kalaunay ngumiti siya at hinaplos ang ulo ni Cesar. "Ugok na bata, hindi ba't sinabi kong tawagin mo akong kuya?" Ani Robin, nakangiti. Ngumiti rin si Cesar ngunit hindi sumagot, sapagkat alam naman ng lahat ang tunay nilang ugnayan, kahit pa nakalilito, at lalo pa niyang niyakap ang matanda. Ito na ang tunay nilang pagkikita mula nang iwan ni Cesar si Billy mahigit 1 taon at kalahati na ang nakalilipas. Nang bumalik si Cesar matapos ang tangkang pagpatay sa kanya, nabahiran siya ng hiya at pagkamaliit, pakiramdam niya siya ang dahilan ng pagkamatay ni matandang Murphy, samantalang si Robin naman ay puspos ng galit at paghihiganti. Pareho silang hindi handa noon para sa isang mainit na pagkikita. Tuldok tuldok tuldok. Matapos ang ilang segundong paghaplos ni Robin sa ulo ng umiiyak na si Cesar, mabilis niyang sinuri ang mga dumating, at nakitang 5 pa ang naroon bukod kay Cesar. Ang 2 pa niyang bata, at 3 santo. 2 rito'y sina Mila at Billy, na parehong ngumiti at tumanggo sa kanya. Ang ikatlo'y isang lalaking nasa gitnang edad, mas malakas ang aura kaysa sa kanila. At unang beses makita ni Robin, siya rin lamang ang lubos na yumukod nang mapatingin si Robin sa kanya. Kaya tinanong ni Robin, "At sino ka naman?" Bilang tugon sa marangal na Robin, "Ako si General Edward, nagkaroon ng karangalan na pamunuan ang iyong hukbo laban sa Bolivar sa digmaang ito," sagot ni Edward, saka siya tumindig at tumingin kay Robin ng may lubos na paggalang. "Oh, ikaw pala ang taong. Ikaw talagang hayop ka. Hanggang kailan mo ako patutulugan dito sa sahig?" Biglang tinadyakan ni Robin si Cesar palayo. "Pero na-miss ko si ama, bakit mo ako ginaganito?" Ani Cesar na napalayo, pakiramdam ay siya ang api. "Magpakalalaki ka, gagong bata ka." Tumayo si Robin at pinaghampas ang alikabok sa sarili bago muling ngumiti kay Edward. "Ahem,
ikaw pala ang commander ng hukbong lumupig sa mga Doliverian, narinig ko na ang mga detalye ng laban, tunay kang henyo, General. Pakiusap, huwag mo akong ilagay sa kaiyahiyang kalagayan, marangal na Robin. Kung hindi dahil sa iyong mga talisman, wala akong magagawa kahit may 200,000 sundalo pa ako. Sa huli, matatalo lang ako at mapapaalis sa teritoryo ng kalaban, lahat ng tagumpay ay dapat ipagpasalamat sa iyo. Mabilis na umiling si Edward. Dati narinig niya si Duke Galan na pinupuri ang katalinuhan ng binatang ito, ngunit nang makita niya mismo ang mga talisman, ang kanilang bisa at dami, doon niya lang tunay na naunawaan ang bigat ng taong ito. Sa madaling salita, ang sino mang may suporta ni Robin ay walang makapipigil. Ngunit ang sino mang kaaway niya, sana'y tulungan sila ng langit. Ngumiti si Robin at umiling, kung wala ring matalinong gagamit sa mga imbensyon ko, wala rin itong silbi, at hindi ko kayang mag-isip ng mas mahusay na paraan upang magamit ang mga talisman kaysa sa mga naisip mo, mahusay ang pagpili ni Galan. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, sige, huwag na tayong tumayo rito na parang mga tanga haha. Pumasok tayo sa aking payak na bahay, may mahahalagang bagay tayong dapat pagdesisyonan ngayon. Katumbas 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 katumbas. Sa loob ng bahay 207, nakaupo sina Robin at ang 3 santo na magkaharap, habang nakatayo naman ang 3 kabataan at si Zaray kumuha ng inumin para sa lahat matapos ang maikling pagbati sa kanyang kapatid. Samantalang ang kabalyerong nakatalaga upang bantayan si Robin ay nagpaalam na umalis kanina pa, lampas na sa kanyang antas ang pagpupulong na ito. Unang nagsalita si Billy, kapatid na Robin, ano ba ang ibig mong sabihin nang sabihin mong may mahahalagang bagay na dapat pagdesisyonan ngayon? Dumaan lang kami ni Mila para bumati, at si General Edward ay pumunta upang makilala ka, wala namang seryosong nangyayari rito. Kabanata 87. Robin tumawa, oh, akala mo ba ganun lang, pero meron talaga akong isang mahalagang paksa na gusto kong marinig ang opinyon mo. Kumunot ang noo ni Mila, ano iyon, Robin? Sabihin mo ng diretsahan. Humarap si Robin sa kanya, Mila, may itatanong ako sa'yo. Sa pagkakaalala ko, wala naman akong utang na loob sa mga Bradley, naaalala mo ba kung bakit ako napunta rito noong una? Nanlumo ang puso ni Mila sa tanong na ito, pumunta ka rito para makahanap ng tahimik at matatag na kapaligiran kung saan ka makakatrabaho ng walang istorbo habang nasa ilalim ka ng proteksyon namin, at para hindi ka mapagsamantalahan ng pamilya mo na pilitin kang gumawa ng mga bagay na ayaw mo. At sa pagkakaalam ko, ginawa ko ang lahat para maging komportable at ligtas ka, tinupad namin ang kasunduan ng buo, higit pa nga. Bakit mo binabanggit yan? Napakamot ng ulo si Billy at ngumiti nang marinig ang tungkol sa Burtons na maaaring samantalahin si Robin, at nagsalita, kahit kathang-isip lang yan sa utak ni Robin, ayos lang. Naambush ako halos 1 buwan na ang nakalipas, dito mismo sa tirahan na ibinigay niyo sa akin, mahinahong sabi ni Robin. Ano? Lahat ay napabangon, lalo na si Mila na biglang nag-apoy ang galit at pagkabigla, nasaan ang mga gwardya? Papatayin ko silang lahat. Itinaas ni Robin ang kamay, kalma ka lang, babae. Hindi ko sinabi na patayin mo sila, kabaligtaran nga. Hihilingin ko sanang patawarin mo sila dahil isang simpleng pagkukulang lang iyon, wala sila noong naganap ang pag-atake, at hindi ko sila kinasusuklaman. Anong ibig mong sabihin na simpleng pagkukulang, marangal na Robin? Halos ikinapahamak ka ng pamilya natin, dapat parusahan sila ng pinakamabigat na parusa. Sabi naman ni Saint Edward. Tama, dapat pati buong pamilya nila ay lipulin. Galit na dagdag ni Mila, pero bigla siyang natauhan at nagtanong, Robin, sino ang nagtangkang pumatay sa'yo, at paano ka nakaligtas kung wala ang mga gwardya? Minamaliit mo ako, babae. Ako, na gumawa ng lahat ng ito, mahina na ngayon.
Wala na, ang mahalaga ay ligtas ako. Huwag mong parusahan ang dalawa dahil sa akin. Tungkol naman sa nagtangkang pumatay sa akin, siya ay galing sa pamilya ni Marquis Rufus, isang kabalyerong level 14 at mag-aaral sa institusyon. Ang dahilan, gusto lang nilang ilabas ang galit nila sa akin dahil sa ginawa ni Caesar sa anak ni Rufus. Nanlaki ang mata ni Caesar sa takot, ano? Pasensya na, ako ang nagdala sa'yo sa ganyang sitwasyon. Iyan ang napapala kapag literal na pinapasok mo ang sibat sa puwet ng iba, gago kang bata ka. Seryosong sambit ni Robin bago siya tumawa ng malakas. Umupo muli si Mila at mas lalo pang kumunat ang noo. Ganon din ang naging reaksyon ni Saint Edward. Si Marquis Rufus ay may hawak ng malawak na lupa sa dukado ng Bradley, halos kalahati ng teritoryo. At mas lalo pang lumakas ang kapangyarihan niya matapos lusubin si Baron Camden at sakupin ang bahagi ng Lying Water Kingdom. Bagaman naaga muli ang lupa matapos ang ilang linggo ng hukbo ng Lying Water, nagawa niyang nakawin ang yaman at libo-libong alipin na ibinente niya, dahilan para yumaman at lumakas lalo. Kahit formal na vasalo pa rin siya ni Duke Galan, sa totoo lang, halos kasing kapantay na niya ito dahil imposibleng tunay na disiplinahin siya ni Galan. Napatawa si Robin sa kanilang mga reaksyon, huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo hihilinging gumanti. Binanggit ko lang ito para ipaalam sa inyo ang isang bagay, hindi ako ligtas dito. Nabigla si Mila at mabilis na sumagot, Robin, huwag ka sanang magdesisyon dahil lang sa isang insidente. Simula ngayon magtatalaga ang pamilya Bradley ng 3, hindi 4 na santo para protektahan ka palagi. Kahit may tauhan si Marquis, hindi niya kayang harapin ng harap-harapan ang Bradleys. Tumanggo si Robin, baka nga sapat iyon laban sa mga plano ni Marquis, pero paano kung mas malakas pa sa kanya ang kalaban? Mas malakas. Ilang kaaway ba ang nagawa niyo ng anak mong yan? Gulat na sabi ni Billy. Hahaha, ni ako mismo hindi ko alam. Nag-usisa si Saint Edward, maaari mo bang ipaliwanag pa, marangal na Robin? Napabuntong hininga si Robin at hinimas ang noo, inaamin ko, nagkamali ako. Nadala ako ng emosyon, o baka hindi ko lang inaasahan ang sobrang tagumpay ng mga talisman. Ayokong maapi ang anak ko at tiisin lang iyon. Gusto kong itaas niya ang noo niya saan man siya magpunta. Siya ang anak ko at general ko. Paano ko hahayaang wasakin nila ang diwa niya? Pareho sina Pian at Theo, walang pwedeng sum-ira sa kanila. Akala ko ay sapat na ang bugbugin lang sila ng kaunti at kumuha ng ilang alipin para maging leksyon, hindi ko akalain na gagamitin ng isang henyo ang mga imbensyon ko ng ganoon ka-Jose. Hindi mapigilan nina Caesar, Theo, at Pian ang maiyak sa sinabi ni Robin. Salamat sa papuri, pero ano ang kinalaman niyan sa usapan natin, marangal na Robin? Tanong muli ni Saint Edward. Simple lang, ngayon lahat ng kaharian ay naghahanap sa pinagmulan ng mga talisman. Pati ang pamilyang hari ng Black Sun ay siguradong paspusang naghahanap ngayon. At sa huli, matutunton nila ito dito. Kaya bilang kinatawan ng Bradley, tatanungin ko kayo, ano ang gagawin niyo kapag dumating ang araw na iyon? Pinapalaki mo lang ang iniisip mo, Robin. Kahit matuklasan nila na galing sa Bradleys ang talisman, hindi nila malalaman na ikaw ang may gawa. Isa ka lang disipleng nag-aaral sa institusyon, depensa ni Mila. Hindi tanga ang mga hari at politiko, Mila. Kahit marami ang malinlang, siguradong may makakaugnay ng pagdating ko sa inyo at sa biglang paglitaw ng talisman at ng aking nakababatang kapatid na may makapangyarihang batas. At huwag kalimutan, mula mismo sa bahay ko lumalabas ang mga talisman. Sinabi ko na dapat sekreto, pero halos lahat ng mataas na opisyal at kabalyero ng Bradley ay alam na tungkol sa akin. Wala kang dapat ikabahala, sigaw ni Mila. Mga tao rin sila. At ang tao, nagkakamali at nagtaksil, at ayos lang iyon. Hindi ko kayo inaakusahan, pero mula nang marami ang nakaalam tungkol sa akin, alam kong darating ang masamang araw. Handa na ako sa isip ko, pero ngayon, mas malaki ang tsansa na lumabas ang impormasyon. Sumabat si Billy, Robin, sinabi mo na pumunta ka rito para sa proteksyon at para hindi ka samantalahin ng Burtons.
Ngayon, alam mong hindi ka kayang protektahan ng Bradleys, at imposible na ring pagsamantalahan ka ng Burtons. May mga sumasamba na nga sa'yo sa pamilya. Kung gusto mo, maaari ka naming italaga bilang patriarka bukas mismo. Kaya wala nang humahawak sa'yo dito. Bumalik ka na sa amin, sa pamilya Burton, sa tunay mong pamilya, at manirahan sa sariling bayan kaysa sa maliit na bahay na ito. Agad sumabat si Mila na puno ng galit, Billy Burton. Nirerespeto kita dahil sabay tayong lumaban sa labanan sa sit-ina at iningatan ang isa't isa, pero sinisimulan mo na akong inisin. Una, natatakot si Robin na walang proteksyon, tapos pinapapunta mo siya sa mas delikadong lugar. Hindi yan sinasabi ng matinong tao. Tumawa si Robin, hahaayos lang, tama kayo pareho. Hindi pa rin ako lubos na desidido, sinasabi ko lang ang katotohanan at hinihintay ang payo nyo. Saint Edward, matalino kang tao, ano ang masasabi mo rito? Kung gusto mo ang opinyon ko, marangal na Robin, masasabi kong kathang-isip lang ang mga kinatatakutan mo. Imposibleng malaman ng iba ang tungkol sa'yo. Bigla namang may boses mula sa labas. Ginoong Robin Burton, inaanyayahan kayo ng kanyang kamahalan, si Sage Albert Marley, na bumisita agad sa Palasyo Imperial. Nanatiling tahimik at nakapako ang lahat sa kanilang pwesto mula umpisa hanggang matapos ang anunsyo. Ang ilan ay nagulat, ang iba na may natakot. Si Robin naman ay humagalpak ng tawa at tumingin kay Saint Edward, anong sabi mo ulit? Please subscribe Tinagalog Novela. Maraming salamat po. Kabanata 88. Hindi nakahanap ng masasabi si Saint Edward, nilamon siya ng matinding kahihiyan matapos niyang mabigang makita ang hinaharap ng kasing tumpak ng prediksyon ni Robin. Bagamat ang pag-antisipa sa hinaharap at paghahanda ng mga hakbang pang-iwas ay pangunahing tungkulin ng isang general. Ngunit hindi iyon nakapidyo sa kanya upang mas lalo pang hanggan at igalang si Robin. Tumayo si Robin at naglakad papunta sa pintuan ng kanyang bahay. Nakita niyang may 5 tao na nakatayo roon, at sa isang mabilis na tingin ay malinaw na silang lahat ay mga santo, at ang taong nasa gitna nila ay isang antas 27 na santo. Ngumiti si Robin sa kanila at tumango, malugod kong tinatanggap kayo sa aking munting tahanan, humihingi ako ng paumanhin dahil abala ako sa isang mahalagang pagpupulong. Pakiusap, magpahinga muna kayo sa bahay na iyon sa tabi hanggang matapos ako, at saka ko kayo sasalubungin. Salamat. Itinuro ni Robin ang bahay 208, pagkatapos ay muling pumasok at isinara ang pinto nang hindi na naghihintay ng tugon. Nagkatinginan ang mga santo sa pagiging kakaiba ng pangyayari, ngunit sa huli, itinaas ng kanilang pinuno ang kanyang balikat at tumungo sa bahay 208 ng tahimik, at sumunod ang iba. Gitling gitling gitling. Bumalik si Robin sa kanyang upuan na may kunot noong kilay, hindi siya nagsalita, at ganoon din ang lahat na naroon, naghihintay ng kanyang reaksyon. Sa wakas ay nagsalita si Robin, pakipatawag si Duque Galandito, bumalik siya sa kanyang palasyo mahigit 1 linggo na ang nakaraan at nagpadala ng pagbati sa akin, nais ko siyang makausap agad, sa tingin ko may mga bagay na dapat linawin. Ako na ang pinakamabilis dito, ako na ang pupunta. Tumayo si Saint Edward at biglang naglaho sa silid. Makalipas ang ilang segundo, nag-ipon ng lakas ng loob si Mila at nagtanong, Robin, ano ang ibig mong sabihin sa mga bagay na dapat linawin? Hindi mo kami iiwan, hindi ba? Nagulat si Robin, hindi mo ba narinig ang tawag kanina? Siyempre, aalis ako. Alam mong hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ngumiti si Robin, kanina lang, bukas ang puso ko kung dapat ba akong umalis o manatili, pero sa tingin ko may plano na ang langit para sa akin. Hindi ko matatagalan ang pagtanggi sa paanyaya ni Sage Albert, kaya kailangan kong umalis, at sa totoo lang hindi ko makita kung bakit pa ako babalik. May maisasagot ka ba? Bukas ako sa anumang suhestyon. Tahimik si Billy, kunwari kalmado pero nagdiriwang sa loob, hindi lang niya alam kung saan susunod na pupunta si Robin, kaya nanahimik siya at hindi nang ahas. Panipi tuldok 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 panipi. Tulala naman si Mila, hindi makahanap ng tamang dahilan para pigilan siya. Protection ba? Kayang ipagkaloob iyon ng pamilyang hari na mas pamilyar na kay Robin ngayon.
Mas mabuting kapaligiran at koneksyon. Mas kaya iyon ng mga Burton, ang mismong pamilya ng dugo ni Robin. Kaya't nanahimik na lang siya, hanggang makalipas ang ilang minuto, dumating sina Saint Edward at Duke Galan. Hindi ko akalaing maipapatawag ng kanyang kamahalan Robin ang isang duke anumang oras na naisin niya. Ani Galan nang may pang-uuyam at umupo sa tapat ni Robin. Haha, paumanhin, mahal na duke, ngunit hindi ako makadalaw mismo dahil may mga bisita ako sa kabilang bahay at hindi sila matutuwa kung tatakas ako. Siguro na ipaliwanag na ni Saint Edward ang tungkol sa kanila sa paglalakbay ninyo rito. Huwag mo na akong paalalahanan. Ang mga walang galang na iyon, iniisip na kaya nilang gawin ang kahit ano. Hindi ako makapaniwalang dumiretso sila sa iyo nang hindi dumaan sa akin. Galit na sabi ni Galan. Hindi naman tanga ang lahat ng naroroon, hindi basta-basta pinapatawag ni Sage Albert si Robin, tiyak na natuklasan na nito kung sino talaga siya. Ang pagtatago sa akin ay trabaho mo. Para sa akin, wala akong problema sa pakikipag-ugnayan sa pamilya hari. Pero ikaw, nagkamali ka, at alam kong nauunawaan mo ang ibig sabihin niyan, ngumiting sagot ni Robin, sadyang binubudburan ng asin ang sugat. Namutla ang mukha ni Galan at napasigaw, tangina. Napakalakas ng kanyang tinig na natigil ang lahat ng aktibidad sa institusyon ng ilang segundo, at halos matakot hanggang buto ang 5 santong nasa kabilang bahay. Alam niya ang ibig sabihin ng sitwasyon, mas uunahin na ngayon si Robin. Kung may bago itong likha, obligado itong ihandog muna sa pamilya hari, at ang matitira lamang ang mapupunta sa kanya, kung meron man. Nagpatuloy si Robin, mabuti at alam mo. Ang pagkabigo mo ang nagudyok na makihalubilo ako sa mas malalakas na kapangyarihan. Hindi ko sinasabi ito para lalo kang masaktan, pero hanapin mo ang nagbunyag ng impormasyon ko at pugutan mo ng ulo sa harap ng madla. Akala mo ba hindi ko gusto iyon? Dudurugin ko ang atay ng traidor na aso na iyon gamit ang aking mga ngipin, pero paano ko siya mahahanap, kakailanganin ng panahon. Itinukod ni Galan ang kanyang noo sa kamay. Nang makita iyon, hindi na siya piniga pa ni Robin, bagkus ay binago ang usapan, sige, nakuha ko na ang hinihingi mo. Nagulat si Galan, ano ang ibig mong sabihin sa hinihingi ko? Sumenya si Robin kay Zora, at ilang sandali bumalik ito na may dalang kahon at inilapag sa harap niya. Binuksan iyon ni Robin at ipinakita sa lahat. Pawn iyon ng mga balat na may madilim na simbolo ng 10S. Ito ang ipinangako ni Ginang. Mila kapalit ng protection kay Caesar, 50 talisman ng kadiliman na nagbibigay ng 10 segundong pagkawala, doble sa napagkasunduan. Sa tingin ko sapat na ito upang bayaran ang pagkakautang sa pagliligtas kay Caesar, ano sa tingin mo? Nagningning ang mga mata ng 3 santo. Si Galan, dahil alam niyang napakahalaga ng mga iyon. Sina Mila at Edward, dahil naranasan nila mismo ang 5 segundong talisman at alam ang halaga nito sa digmaan. Ang mga talismang iyon ang nagbigay ng panalo sa kaharian ng itim na araw ng 700 kabalyero lamang ang humarap sa higit 1,000 kaaway. Haha, mabuti, napakabuti. Sarado na ang dati nating usapan. Natawa si Duke Galan at sinenyasan ang kanyang anak na kunin ang kahon. Ngunit agad siyang nagtanong na may ngiting umaasa, pero paano naman ang bago nating kasunduan? Ngumiti si Robin at naglabas ng maliit na aklat mula sa kanyang balabal, iniabot kay Galan, narito ang pattern na kung iguguhit mo ay makakabuo ka ng elementong pasabog. May ilang bakanting parte na madaling punan, at kapag nakumpleto, makukuha mo ang nais mo, at bakit hindi mo tinapos ang pagguhit? Hindi ba't iyon ang kasunduan natin? Singit ni Galan, inis. Walang problema, kung gusto mong sumabog ang aklat na iyan, maari mong ipilit. Ako mismo ang tatapos ng guhit para sa iyo. Iniunat ni Robin ang kamay upang kunin muli ang aklat. Nagulat si Galan at inilayo iyon, bakit sumasabog lang ang isang talisman kapag pinapadaluyan ng enerhiya at pinapagana ang selyo? Hay nako, pakinggan mo muna. Ang mga bakanteng parte ay tatapalan ng isang selyo, at ito'y mawawala kapag pinaganya, at sa pagkawala nito ay makukumpleto ang guhit at bubuo ng ika-6 na antas ng pagsabog.
Kapag pinagsama sa enerhiya ng gumagamit, doon ito sasabog. Maliwanag na ba? Ahem. Oo, oo, sagot ni Galan, bagamat hindi gaanong naintindihan. Nagpatuloy si Robin, baliktarin mo ang mga pahina at makikita mo ang selyong tinutukoy ko, kasama ang mga paliwanag kung paano ito iguguhit at ang pangunahing pattern. Mayroon ding ikatlong selyo na magpapawala sa guhit ng walang bakas upang hindi ito madaling makopya ng kaaway. May tanong pa ba? Hindi na sumagot si Galan, bagkus ay sabik na binuklat ang aklat, unti-unting lumitaw ang ngiti ng kalupitan at ambisyon sa kanyang mukha. Mga ekspresyon ng taong naniniwalang malapit na niyang sakupin ang mundo. Nang makita ito ni Robin, napabuntong hininga siya at kumaway sa harap ni Galan, "Hoy, gaano nakalayo ang narating ng imahinasyon mo? Bumalik ka sa realidad bago mahuli ang lahat. Babalaan kita, hindi mangyayari ang iniisip mo." Para siyang nasample ng malakas, muling kumunat ang noo ni Galan at mariing nagtanong, "Ano ang ibig mong sabihin?" Ayon sa kasunduan, akin na ang teknik na ito at maaari kong gawin ang dami ng talisman na gusto ko, hindi ba? Tiningnan lang siya ni Robin na parang tanga, talaga bang iniisip mong dahil kaya kung gumawa ng 3,000 talisman sa isang buwan, kaya mo rin iyon? Akala mo kukuha ka lang ng mga tauhan at kaya na nilang gumawa ng 10,000 buwan-buwan. Pagkarinig nito, piniga ni Galan ang aklat sa kanyang kamay at napasigaw, "Sinasabi mo bang hindi ko kaya? Ibinigay mo ba sa akin ang peking teknik?" Kabanata 89. Gitling gitling gitling. Duke Galan, hindi ko kailangan ng ganoong klaseng pakana. Ang totoo lang, dahil ako ang lumikha ng teknik na ito kaya alam ko ito tulad ng likod ng aking kamay. May isa pang dahilan, napag-alaman ko na ang pagguhit ng mga pattern at mga selyo ay nangangailangan ng tiyak na dami ng espiritual na lakas. Ang enerhiyang ito ay mauubos kahit hindi mo planong gamitin ito, matatapos at mawawalan ka ng malay kapag naubos mo na ito. Wala pa akong nakikitang solusyon dito, dahil wala pa tayong tunay na kaalaman tungkol sa kaluluwa at sa mga kapangyarihan nito, alam lang natin na nandyan ito. Sa kaso ko, pinagpala ako ng langit ng kaluluwang mas mataas ang lakas kaysa karaniwan. Hanggang sa ngayon, wala pa akong nakitang mas malakas ang kaluluwa kaysa akin, kahit ikaw, Duke Galan. Dahil sa dalawang bagay na ito, kaya kong gumawa ng napakaraming talisman araw-araw. Kahit si Zora, na halos kasing lakas ng espiritu ko at ako mismo ang nagtuturo at nagbabantay sa kanya, ay nakakagawa lamang ng mga 6 hanggang 10 fire talismans bawat araw, kaya paano pa ang isang taong mahina ang kaluluwa at matututo lamang mula sa isang aklat? Ayon sa tansya ko, kung ang isang tao na medyo mas mataas lang sa karaniwan ng kaluluwa ay susunod sa mga gabay na ito, makakagawa lamang siya ng isa kada araw, 2 na ang pinakamarami alternasyon, wika ni Robin ng tuloy-tuloy. Ikaw, anong ibig mong sabihin dito? Pinapaniwala mo lang ba akong walang saysay hanggang ngayon? Bakas ang galit sa mukha ni Galan. Halos mapunit na ang hawak niyang aklat sa higpit ng pagkakakapit. Una sa lahat, ipinapayo ko sa iyo na luwagan mo ang hawak sa aklat dahil hindi ako gagawa ng isa pa. Pangalawa, ipinapaliwanag ko lang ang mga katotohanan para hindi mo ito matuklasan ng mag-isa at pagkatapos ay ako pa ang sisihin mo. Nandito ako para ipaliwanag lahat ng harapan at may paggalang. Siyempre maaari kang gumawa ng sariling pabrika ng talisman, Duke Galan. Nasabi ko bang imposible iyon? Ang sinasabi ko lang ay una mong kailangang pumili ng mga manggagawang mas malakas ang kaluluwa kaysa karaniwan. Maging matyaga hanggang masanay sila at huwag asahang agad kang makakakuha ng resulta. At pinakamahalaga, pumili ng mga taong mapagkakatiwalaan at kaya mong kontrolin upang hindi lumabas ang paanyaya ko, dahil kapag kumalat ito tulad ng aking pagkakakilanlan, sabihin na lang natin na magiging problema ito sa ating mga susunod na ugnayan. Hindi makasagot si Galan sa huling sinabi. May 5 santo na naghintay upang dalhin si Caesar sa pamilya Real laban sa kanyang kagustuhan, alam niyang malaki ang pagkakautang niya kay Robin. Malinaw na may malapit na tagasunod o kahit miyembro ng pamilya ang nagbunyag ng balita tungkol sa kanya. Ang pangalawang payo'y normal lang, alam niyang hindi pwedeng makakuha agad ng resulta.
Ngunit ang una, tanging ang mga santo at mataas na antas na mga kabalyero lamang ang may kakayahang matukoy ang lakas ng kaluluwa ng isang tao. Noon, ang lakas ng kaluluwa ay hindi pinapahalagahan ng labis, dahil kahit may malakas na kaluluwa, maaaring hindi pa rin magtagumpay sa pagka-cultivation ng isang tao. Hanggang ngayon, ang pagkakaroon ng mas malakas na kaluluwa ay itinuring lamang na nagbibigay sa tao ng mas malinaw na isipan na maaaring makatulong sa kanyang cultivation. Kaya kung ang isang miyembro ng malaking pamilya ay mas malakas ang kaluluwa, mas binibigyang halaga siya kaysa sa karaniwan, ngunit hindi talaga sila aktibong naghanap ng mga taong may ganitong katangian. Ngayon, binago ni Robin ang pananaw na iyon, nagbukas siya ng panibagong larangan para sa kanila. Sa pamilya Bradley, dalawa lang ang may higit sa karaniwang kaluluwa, ngunit ayon kay Robin, hindi iyon sapat upang magtayo ng pabrika para pakainin ang isang hukbo. Kung mga santo at mataas na kabalyero ang gagamitin para gumuhit ng talisman, mawawala ng depensa ang duchy, imposible iyon. At hindi rin praktikal na palakarin ang mga santo sa lansangan para maghanap ng mga may malalakas na kaluluwa, at kahit makakita sila, kailangang matiyak muna ang kanilang katapatan bago ibigay ang ganoong mahalagang teknik. Ngayon nauunawaan ni Galan, hindi siya niloloko ni Robin, bagkus, ibinabalik lamang siya sa realidad, hindi ito magiging madali. Hey alternasyon sige, sa ganun natupad mo na ang iyong pangako, wakas ni Galan, banibitawan na rin sa wakas ang pagkakahigpit sa aklat. Ngumiti si Robin at tumango, mabuti. Ngayon na natapos na ang ating mga kasunduan, wala nang bagay na nagbubuklod sa atin. Nagulat si Galan. Anong ibig mong sabihin na wala nang kasunduan? Hindi ko gusto iyan. Kausap ko lang si Tia Mila at si Santo Edward tungkol sa dahilan kung bakit ako nandito pa, at hindi ko na talaga makita ang dahilan para manatili, kaya, tumigil si Robin at nagkibit-balikat. Maliwanag na ang ibig sabihin. Kung iyan ang pasya mo, hindi na kita pipigilan. Sana lang na ang pagkawala ng obligasyon ay hindi rin nangangahulugang pagkawala ng ugnayan. Maaari pa rin tayong magtulungan, hindi ba? Ani Galan. Haha, syempre, Duke Galan. Kapag kailangan ko ng tulong sa hinaharap, lalapit ako at magbibigay ng alok. Pero kung nais mo ng magandang relasyon sa akin, hindi ito magiging walang kondisyon, nakasalalay ito sa kung ano ang kaya mong ialok. Sumimangot si Galan. Anong ibig mong sabihin? Nawala ang ngiti ni Robin. Nang kailangan ko ang tulong mo, hindi ka pumayag hanggat hindi ko inilagay sa mesa ang teknik ng fire talisman, tama. Huwag mo akong intindihin ng mali, hindi ko sinasabing mali ang ginawa mo. Kahit sino sa iyong lugar ay gagawin din iyon. Ngunit ganoon din sa kabilang panig, nang kailangan kita, ako ang nagkompromiso. Kung nais mong patuloy kitang suplayan ng mga nilikha ko, kailangan mo ring magkompromiso. Mga kompromiso na gaya ng alin? Giit ni Galan, pigil ang galit. Haha, iyan ay depende sa iyong imahinasyon, at kung gaano mo nais makasama ako, sagot ni Robin na nakangiti. Nagtinginan ang tatlong santo ng pamilya Bradley, ngunit walang nagsalita. Nang makita ito ni Robin, tumanggaw siya at ngumiti. Mabuti, kung gayon. Dahil wala nang sagabal sa pagitan natin, paumanhin, mag-iimpake na ako at pupuntahan ko si Sage Albert. Hindi yan ang napagkasunduan natin, mariing sambit ni Mila. Nagulat si Robin at kumunat ang noo. Ano? Anong kasunduan ang sinasabi mo? Hindi ako pumayag na ibigay sa iyo ang lahat ng nilikha ko ng libre. Ako, iyan ay hindi ang ibig kong sabihin. Napagkasunduan nating mananatili ka dito sa institusyon ng 5 taon, dapat tuparin mo ang salita mo. Malakas at seryoso ang boses ni Mila, halatang desperado. Hamupo ang ekspresyon ni Robin, natahimik ng ilang segundo, bago nagsalita. Ang kasunduang iyon ay nakatali sa inyong panig, hindi sa akin, inaalis ko na kayo sa kasunduang iyon. Hindi nyo na kailangang protektahan at suportahan ako ng 5 taon. Pero, sisimulan pa lang ni Mila, ngunit pinigil siya ng kanyang ama, inilagay ang kamay sa balikat niya bilang senyales na tumigil na. Wala siyang nagawa kundi kagati ng labi at manahimik.
Tumayo si Robin at naglakad patungo sa kanyang silid. Pagkatapos ay tumingin muli pabalik. Huwag kang aalis, Billy, sasama ka sa akin. Labis na natuwa si Billy sa narinig, at maging ang tatlong santo ng pamilya Bradley ay napuno ng inggit sa kanya. Ngunit sa huli, napabuntong hininga na lamang sila at umalis isa-isa. Gitling gitling gitling. 2 oras ang lumipas, lubos nang nalinis ang bahay. Lahat ng gamit ni Robin ay nailagay sa mga kahon, mga papel, tapos na talisman, balat ng mga hayop ng iba't ibang kulay at pinagmulan, mistulang maliit na museo ang bahay. Pagkatapos nilang 6 na matapos sa unang bahay, tumungo naman sila sa kasunod. Binuksan ni Robin ang pinto at nadatna ng 5 santo na naghihintay sa sala. Pasensya na, baka nababagot kayo. Konti na lang at tapos na ako, bati ni Robin. Oh, hindi, munting kapatid. Iniutos sa amin na tretuhin ka ng may pinakamataas na paggalang. Gawin mo ang anumang gusto mo, basta sumama ka sa amin sa huli, tugon ng pinakamatibay sa kanila na may ngiti. Tumango si Robin at ngumiti. Pagkatapos, pumasok sina Zara, Billy, at ang 3 kabataan mula sa likod niya, at muli nilang sinimulan ang pag-iimpake. Nagulat ang 5 santo sa eksenang iyon. Ang iniisip nila'y simpleng imbitasyon lamang papunta sa kanilang sage, ngunit ngayon tila buong tirahan na ang nililipat. Pagkaraan ng kalahating oras, natapos na rin ang lahat at isinakay sa karwaheng pandigma sa labas, na si Billy ang kumuha kanina pa. Nang matapos ang lahat, lumapit si Robin sa 5 santo. Sige, alis na tayo. Paglabas nila at nakita ang dambuhalang karwahe kung saan nakaupo si Robin, alam nilang malas ang inabot nila. Dapat sana'y mabilis lamang na paglalakbay kasama si Robin ng ilang oras, ngunit ngayoy nadamay sila sa mabagal na karwaheng aabutin ng mga araw o linggo bago makarating sa kabisera. Ngunit sa huli, tinanggap na rin nila ang realidad. Nang makita ito ni Robin, tumawa siya at nagsalita ng masigla. Kabisera ng itim na araw, darating na ako. Ang biyahe mula sa dukado ng Bradley papunta sa kabisera ay tumagal ng 1 buong linggo. Ang maliit na karito na hinihila ng 2 asno ay halos hindi makagalaw, puno ito ng mabibigat na kahon at balat ng hayop, at sa ibabaw ng lahat ng iyon, marami ang nakaupo, sina Robin, Zara, ang 3 kabataang lalaki, at pati na ang 6 na santo. Kasama rin ang 5 escort na ipinadala para samahan si Robin patungo sa kabisera kasama si Billy. Ang buong paglalakbay ay medyo nakakatawa. Maraming beses na sinusubukan ng mga tulisan na salakayin ang kariton nang makita si Robin na nakangiti at nagmamaneho nito, ngunit tuwing susubukan nila, marami ng ehersisyo ang 3 lalaki sa daan. Maraming beses din ang 6 na santo ay lumilipad sa paligid ng kariton upang magpakawala ng bigat mula sa 2 asno at mapabilis ang pag-usad, napakakapansin-pansin ng 6 na lumilipad na lalaki. Maraming ordinaryong mamamayan ang hindi pa nakakita ng santo noon, lalo na ang 6 na dahan-daang lumilipad. Marami ang natakot sa tanawin at maraming simpleng tao ang nagpaklupang at nagsimulang samamba sa dumadaang Diyos. Wow! Namangha si Zara sa tanawing nasa harap niya. Sa wakas, matapos ang maraming hindi inaasahang pakikipagsapalaran sa maliit na paglalakbay na ito, lumitaw na ang kabisera sa kanilang harapan. Ang mataas at makakapal na pader, ang mga watawat na kamakaway sa malalaking tarangkahan, ang mga gwardya na nakatayo sa kanilang makinang na armor, lahat ay nagdudulot ng damdaming pagkamangha at respeto. Isa sa 5 santo ang tumayo nang makita ang mga pader. Ako ang maghahanda ng daan para sa kariton at ipapaalam ang presensya ni Sir Robin sa kanyang kamahalan. Pagkatapos ay lumipad siya diretso patungo sa tarangkahan. Samantala, ang pinuno ng mga escort ay ngumiti kay Robin, sigurado akong magugustuhan mo ang pagbisitang ito at tiyak na magugustuhan mo si Sage Albert, Ginoo Robin, dahil siya rin ay tiyak na nirerespeto ka. Bagaman hindi ko alam kung bakit, malinaw ito sa paraan ng aming utos sa pagtrato sa iyo. Ngunit ngumiti lamang si Robin at hindi nagsalita, alam niya nang mabuti kung ano ang ibig sabihin ng respeto na iyon. Ang sage ay tiyak na alam ang tungkol sa kanya at sa kanyang kakayahan.
Kung hindi nirerespeto ng ganoong antas na tao si Robin, sino pa ba ang maaari niyang irerespeto? Mabilis na nakarating ang kariton sa tarangkahan at nakalusot ng walang sagabal, at diretso itong pumunta sa palasyo ng hari. Walang isang sundalo o nagdaraan ang nakakita sa mukhang payak na kariton na pumapasok sa loob ng palasyo, at walang nagulat sa nangyayari. Ito ay lugar na pinapangarap ng bawat mataas na opisyal o veteranong kabalyero na makapasok balang araw, ngunit hindi nila magagawa, iilan lamang ang may karapatang makapasok. Kaya kahit ang 5 escort ay nahihiya ng pumasok sa napakalaking loob ng palasyo, ngunit hindi ito ang unang beses na nahihiya sila simula pa noong simula ng biyahe alternasyon. Sa wakas, nakarating ang kariton sa harapan ng mansyon na inilalaan kay Sage Albert at nakita ang santo na umalis sa kanila kanina na naghihintay. Sundan mo ako, Ginoo Robin, hinihintay ka na ng kanyang kamahalan. Sandali. Bumaba si Robin sa kariton at nagsaliksik sa mga kahon hanggang sa nahugot niya ang isang tiyak na kahon na inihanda niya mismo noon, at saka lumapit muli sa santo, handa na ako, tara na. Habang sumusunod sina Caesar at ang iba pa sa ilang hakbang sa likod ni Robin, isa sa mga santo ang nagmadaling tumayo sa pagitan nila at nagsalita, hindi, dapat ito'y pribadong usapan, hindi isang grupo. Ginoo Robin, mangyaring mauna kayo, aayusin ko ang magandang tirahan para sa inyong mga kasama. Tumango si Robin, tama ka, huwag kalimutan ang pangangalaga sa mga asno. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa likod ng santo, dala ang kanyang maliit na kahon. Gitling. Lumakad si Robin sa likod ng santo sa loob ng malaking gusali, at sa bawat hakbang ay lumilingon siya at pinagmamasdan ang lahat ng nakikita. Ang gusali ay parang malaking museo. Pati ang mga tiles at kisame ay puno ng bihirang bato at magagandang guhit. Sa wakas, nakarating siya sa harapan ng malaking tarangkahan, at kumatok ang santo ng 2 beses. Coke, pumasok. Isang kalmado at matatag na tinig ang lumabas mula sa likod ng pinto. Itinulak ng santo ang tarangkahan at nagbigay ng malalim na pagbango. Si Robin ay lumabas mula sa likod ng santo at nakita sa harapan niya ang isang tao na tila nasa kanyang 60 taon, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at malinaw ang lakas kahit tinatago niya ang kanyang aura. Sa isang tingin, alam ni Robin na siya ay nasa antas ng Sage, isang tao na maaaring tumindig sa ibabaw ng mundo. Bahagyang yumuko si Robin, ang batang ito ay bumabati sa iyo, Sage Albert. Maupo ka sa harapan ko, maliit na Robin. Tumango ang Sage nang may ngiti nang makita siya, pagkatapos ay kinausap ang santo, umalis kayo. Ang santo, habang nakayuko pa rin, ay umatras at isinara ang pinto. Gitling. Ilang segundo ang lumipas mula nang umupo si Robin sa harapan ni Sage Albert, nanatiling tahimik si Robin, naghihintay na magsimula ang Sage sa nais niyang pag-usapan. Tumingin ang Sage kay Robin mula ulo hanggang paa na may kakaibang ekspresyon, pagkatapos ay huminga at napabulalas, kamangha-mangha. Maari ko bang malaman kung ano ang kamangha-mangha, kanyang kamahalan? Ngumiti si Robin. Sinasabi sa akin ng aking mga pinagkukunan na ikaw ay si Robin Burton na sinasabing higit 1 siglo at kalahati ang edad, ngunit mayroon kang katawan ng isang kabataan. Walang duda tungkol dito, kahit bilang isang sage, hindi ko matukoy ang iyong tunay na edad. Tumawa si Robin, bakit ka sigurado na ako nga iyon? Baka kapatid ni Caesar ako at si Robin Burton ang guru ko rin. Huwag mo nang subukang lokohin ako, marami akong ebidensya at saksi na nagpapatunay ng iyong pagkakakilanlan, at ikaw ang pinagmulan ng lahat ng mga talisman at maging ng mga pil na binibente sa taunang auction ng Dukado ng Bradley. Sabihin ko sa iyo, napakasama mo sa pagtatago ng iyong sarili. Hindi ko akalain na pinayagan mo ang lahat ng santo at kabalyero na malaman kung sino ka. Habang sinusubukan mong magtago, inakala mo ba na mananatiling lihim ito sa kanila? Hey alternasyon, baka ikaw ang may maling pagkakaintindi, kanyang kamahalan. At paano iyon? Interesadong tanong ni Sage Albert, na talagang nais malaman lahat tungkol sa kabataang ito na binago ang lahat ng alam niya tungkol sa digmaan.
Kung talagang gusto kong magtago, mabubuhay ako bilang karaniwang bata sa isang eskinita, at hindi ko pupuntahan ang pamilya ng Bradley. Kung gusto kong magtago, hindi ko gagamitin ang parehong pangalan, hindi ko ipapaalam ang pangalang si Sir Burton sa harap ng publiko, at hindi ko hahayaan ang aking pamilya na ipahayag na buhay pa ako. Nagkunot ng noo ang Sage, ibig mong sabihin, hindi mo talaga sinubukang itago ang iyong pagkakakilanlan. Sinubukan ko, pero depende sa sitwasyon. Dahil nalaman mo na ang lahat tungkol sa akin, hayaan mong ipaliwanag ko. Ang ginagawa ko lang ay magkaroon ng matibay na pundasyon sa mataas na antas bago ko gawin ang susunod na hakbang. Halimbawa, sa simula, ipinakita ko ang aking halaga sa pamilya ng Bradley sa pamamagitan ng puting apoy na teknik at sa mga fire talismans bago ko sinubukang makipagnegosyo sa kanila. At ipinakita ko sa pamilya Burton ang aking halaga sa lahat ng nabanggit, pati na sa tulong ng pamilyang Bradley at sa pamamagitan ng Dark Talismans, at ngayon. At ngayon ano? Mahigpit na sabi ng matalinong tao. Haha, huwag kang magpadalos-dalos bago ko matapos ang paliwanag, kanyang kamahalan. Hindi ako tanga na sabihin na pinuprotektahan ako ng pamilya Burton at Bradley, alam ko ang iyong ultimate na kapangyarihan. Totoo na medyo mas maaga ang pag-uusap na ito kaysa sa inaasahan ko, ngunit hindi ako natatakot, sabihin nating alam ng kanyang kamahalan kung ano ang magagawa ko para sa kaharian at may magandang loob akong makipagtulungan. Nagkalat ang kunot sa noo ng Sage at napatawa sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang pulong. Tama, naglingkod ka ng mahusay sa kaharian ng Black Sun, at narito ka upang pag-usapan ang iba pang paraan upang makinabang ang kaharian. Sa puntong ito, yumuko si Robin sa upuan at nagsalita ng may kumpiyansa. Siyempre, maaari kong palawakin ang kooperasyon ko sa royal family ng Black Sun Kingdom. Pero, may kondisyon ako. Aikit ni Wise Albert ang mga mata nang marinig ang sinabi ni Robin, dahil hindi siya sanay na makita ang isang batang nasa ilalim ng 150 taong nagsasalita ng ganitong kumpiyansa sa kanyang harapan, at ano ang mga kondisyon mo, kanyang kamahalan. Haha, nauuna ka na naman, kanyang kamahalan, ang kondisyon ko ay simple at hindi ka gugugulin ng kahit ano. Halimbawa, ang una kong kondisyon, patayin ang sinumang nagbunyag ng impormasyon tungkol sa akin sa iyo, patayin silang lahat. Please subscribe Tinagalog Novela Libre lang yan kaibigan, maraming salamat po.